Yo, what's up certifieds? Nandito ulit tayo para gumawa ng notes. So, gaano ba ka-importante sa akin ng notes? Dito ko siya nilalagay o dito ko nilalagay yung mga natutunan ko, yung mga commands na importante na balang araw magagamit ko. So, ganun. Tuturuan ko kayo kung paano ako nag-create ng notes sa GitHub. Right, let's go. So, ito yung mga steps na gagawin natin. 8 lang. Madali lang to. Sundan nyo. Una muna, create muna tayo GitHub account. So tayo sa github.com. Tapos sign up. Tapos enter natin yung ating username, email address. Then password natin. Username, certified 0. Okay, available. Receive occasional, wag na yan. Be-verify muna natin yung account. Punta kayo sa inyong Gmail or sa email address nyo. Tingnan nyo yung email sa inyo ng code. Hindi pa pala. May be-verify muna. Submit. Ayun, ito na yung code na isa-send sa email nyo. So, best practice, wag kayo magsasave ng username at password sa browser. Never. So, ayun, nakita na natin yung code. 56863619. Yun. So, just me. Fill up lang natin itong mga forms. Nope. Tapos, lagay nyo lang lahat ng gusto nyo. So, i-click ko lang lahat to. And then, syempre, dito lang tayo sa free. Meron tayong unlimited public and private repositories, 2,000 CI/CD minutes per month. So, nice to. Para makapag-aral ng GitHub action. And then, 500 MB na packages of storage. Tapos, 120 hours. Libre pa yung code space. Tapos 15 gig na code storage, code space storage. Yan. So free lang tayo. Goods na tayo sa free. Ayun, nakagawa na tayo ng GitHub account. Ang next naman sa ating listahan ay create a repo. Right? Create tayo ng repository. So pagdating nyo sa GitHub account nyo, meron na ditong option to create repository. So try natin, kasi itong notes na gagawin ko is for Datacamp. So ang repository ko is Datacamp. So nasa sa inyo kung gusto nyo i-public or private. So ako private lang. Yan, meron na tayong repository na ang pangalan ay Datacamp. Sa certified 0 may Datacamp na repository. Okay? So anong una natin gagawin? May mga instruction dito, pwede nyo sundan ito, pero dito tayo gagawa tayo ng readme. Create tayo ng file. So lagay natin yung file name, tapos lagyan natin ng notes. Notes from Datacamp. Alright, tapos commit lang natin yung changes. Ayan, commit. So ayan, meron tayong notes. Next, meron na tayong repo. Susunod, number 3,
create SSH key to connect to GitHub. Alright, next, dito sa step na to, kailangan natin ng Linux terminal. Alam nyo naman kung paano na magkakaroon ng ganitong terminal, di ba? Tinuro ko na last time. So itong ginagamit ko ngayon, using WSL, kasi nasa Microsoft tayo, nasa Windows tayo. So ayun, ang una natin gagawin, magki-create tayo ng SSH key to connect to GitHub. So ang command dyan ay ssh-keygen. So since hindi ko kabisado yung command, magda-dash help tayo. So makikita natin na yung mga options, ito -t, itong gamitin natin para mas secure. So SSH -keygen -t, tapos ed 25519. So ayun, pwede nyong baguhin or yung default lang na file yung gamitin nyo, pero ako gusto ko kasi custom yung name ng aking SSH key. So lagay ko is certified 0. So enter ko lang. So recommended din na gumamit tayo ng passphrase pag mayroon tayong SSH keys. So lagyan natin, enter ulit natin. Yun, pag nakita niya na tong art na to, random art, meaning meron na kayong SSH keys. So paano natin ma-check yun? ls-la muna tayo. So dito yan nakalagay sa .ssh. So punta tayo using command cd, change directory .ssh. So nasa loob na tayo ng .ssh. ls ulit tayo para makita natin yung laman. So makikita natin na nandito yung mga ginawa natin na keys. So itong .pub is the public key, and this one na walang file extension or walang .something is the private key. So tingnan natin yung laman ng ating Control L muna tayo para ma-clean up yung ating terminal. So tingnan natin yung laman ng ating public key. So ang command is cat, tapos yung pangalan ng file name, certified yun. Ayan, tapos for completion, pwede nyo i-type yung for example this one, ID lang ita-type nyo, tapos underscore, pwede nyo mag-type ng tab, i-click nyo lang yung tab, and then magko-complete na siya. Auto completion yan sa command line. And then so since that yung public key yung kailangan natin, yan, ito yung ating public key, copy natin kasi gagamitin natin to mamaya. Alright, Control C natin. Alright, meron na tayong public key. Oops, mukhang may mali tayo dito. Ang next step natin dito, ang 4, ay add SSH public key to GitHub. Modify natin para ayan, modify natin para naka-breakdown lahat ng steps, mas madaling intindihin sa isa. Right, so naging 9 steps natin. Next is add public key to GitHub. Alright, ano ang command natin dyan? So paano natin gagawin yon sa GitHub? So nandito tayo sa GitHub account natin. Punta lang tayo dito sa settings. Hanapin nyo tong SSH and GPG keys, new SSH keys. So
type natin yung ating key name. So ganyan, kahit anong pangalan lagay nyo dyan. Mali. Asan na yung ating public key? Ilaman ng public key natin ito. Copy lang natin to. Tapos paste natin dito. Yan. Ayun. Meron na tayong SSH key. So paano na natin iti-test ang connection from GitHub to our command line interface? So pwede tayong mag-search ng command dito. Ayan o. Check out our guidelines to connecting to GitHub using, ayan. Oops. Tapos dito tayo sa testing. Ito daw ilalagay natin. Alright. Sige. Lagay na kaya natin to. Ayan. So SSH-t github.com. Yes. Ayun. Ito yung first na error natin, permission denied. So bakit ganon? Para malaman nyo kung bakit, lagyan natin ng -v overbose yung ating command para mas maintindihan natin. So ito yung sinasabi ko sa inyo, pag hindi kayo nag-create ng custom name sa SSH keys, magpo-proceed dyan na walang error. Pero tayo kasi, di ba, ang ginawa natin, nag-create tayo ng custom name. So ngayon, ang problema natin, paano ma-detect ng GitHub o ng SSH kung paano tayo yung ano natin, yung bagong name o yung custom name ng ating SSH keys. So madali lang yan. Create lang tayo ng config file sa loob ng SSH dito. Paano natin malalaman kung nasan tayo? pwd. Yan. Maglagay tayo ng create tayo ng config file using vi. So vim to. So ang command niya is vi config. So mag-create tayo ng config file. Madali lang yan. Ang unang gagawin is host, tapos lagay nyo github.com, tapos identity file home dash impact .ssh .id underscore certified 0. Ito dito natin ilalagay kung ano yung pangalan ng SSH key natin. So ito yung path, ito yung pangalan ng private key natin. Alright, so ngayon naka-setup na yan, ls natin. Ayun, meron na tayong config file sa loob ng ating path na .ssh. Lobat, saglit. Ngayon meron na tayong config file sa ilalim ng ating .ssh path. So pwede na ulit tayo mag-test. Itong test ulit natin. So yung kanina, para mag-search ng mga previous command, Control R, tapos type nyo lang yung natatandaan yung part ng command. So for example, ako SSH yung natatandaan ko. Ayan. O ilalabas niya na agad yung command na i-type mo previously. So ito ssh-b-t git@github.com. Try natin ulit yung command.
So ayun, hinihinga na tayo ng passphrase. So lagay lang natin yung passphrase na nilagay natin. So ayun, okay na. Pag nakita nyo na tong hi username, ayan, meaning okay na ang inyong access. So ulitin natin para mas malinaw. So tanggalin na natin yung verbose. Just na lang. Input the passphrase. Yun, ibig sabihin meron na tayong access sa GitHub. Next. Kung may access na tayo sa GitHub, kapag create na tayo ng .ssh config, i-clone na natin yung repo na ginawa natin kanina. So ano ba yung repo na ginawa natin kanina? Punta natin yung GitHub. Ito yung username ko kanina. Ito, under sa repository sa left side, ito yung mga repo na ginawa natin kanina. So datacamp ang pangalan. Ito i-clone natin to ngayon. So ang gagamitin natin is SSH kasi may SSH connection na tayo. Copy lang natin tong path na to o URL na to. So ang command naman, paano natin i-clone yan? So hanap lang kayo ng command sa Google. Hanap lang command GitHub clone, git clone repo, search nyo lang. Ayun, cloning a repository, kung paano. Yan, ito yung ginawa natin kanina. So ito yung command. So gagayahin lang natin. Search, ay hindi, git clone, tapos yung address na kinapin natin, ayan, GitHub. Yun, nag-clone na siya. So nangailangan ulit siya ng passphrase. Yun. So na-clone na natin yung ating repository. I-check natin kung ano yung laman ng repository natin. So ayun, nasa datacamp siya. CD datacamp. Punta tayo sa datacamp na directory ls natin. So naalala nyo yung laman ng kanina ng ginawa nating file. Ito na siya, readme.md. So paano siya buksan o paano siya ma-access? Cut ulit natin readme. Yan, ito yung sinulat natin kanina, di ba? Ating readme.md. Next, ano ang gagawin natin? Mag-add tayo ng notes using Vim. Okay, sige. At may napansin pala ako, mukhang mali yung path na pinaglagyan natin ng datacamp. So dapat nandito siya sa ating home directory. Hindi, wala dito sa .ssh kasi para sa mga SSH configuration yan. So namali ako ng clone, namali ako ng path, ilipat natin sa ating home. So ang command is move datacamp, tapos ating home. Ayan, ls tayo ulit. Nakita nyo wala na yung datacamp, nasa na siya. So type natin cd, walang argument, mapupunta tayo sa ating home directory. So ls tayo dito, nakita nyo yung datacamp nandito na. Right? So pasok tayo sa datacamp, cd datacamp. Ganun pa rin yung laman. Next kala natin is mag-create tayo ng notes. Pero bago tayo mag-create ng notes, mag-aaral muna tayo. So for example, mag-aaral tayo ng ito, kunyari ang pinag-aaralan ko ngayon, Introduction to Python. So
i-run ko yung code na to. Ayan, nag-run. So para matandaan ko na kung paano mag-add sa Python or mag divide using Python. So i-copy ko to. Pwede hanggang dito or exercise. Nope, mali. Ano to? So sa Datacamp pala, ay meron siyang career track, tapos may sa loob ng track, mayroong courses, tapos sa loob ng courses, mayroong mga individual exercises. So ang gagawin natin, gawa tayo ng directories representing track and courses. So dito sa loob ng Datacamp, gawa tayo ng track. So para makagawa ng folder para sa track is ang command is mkdir. So ano ba yung pangalan nun? Yung track ko kasi is python-dev developer. So python.dev lang ilalagay ko. ls ulit tayo para makita natin ang ginawa nating directory. So pasok tayo doon, python. Ngayon gagawa ko ng course directory. So ganun ulit, mkdir. So itong course na to kasi introduction to Python. Ganyan gagawin ko. Alis ulit tayo, nakikita nyo na yung intro. So pasok ulit tayo doon, intro to Python. Ngayon dito ko na ilalagay yung ating notes. So ang pangalan ng notes natin is exercise 4. So ang gagawin ko is para mag-create ng file using vim, ang command is vi exercise 4. Exercise 4 nga ba? Alright, 4 na pala siya. So .py kasi Python siya, para makita yung syntax ng Python. So nasa loob na tayo ng vim. Paano tayo mag-insert ng mga text? Pindutin nyo lang yung I ay makapag-type na tayo. Pag hindi nyo pinindot yung I, magkakagulo kayo. May iba-iba yung mga command na pinipindot nyo. So pindutin nyo muna yung I or A. So I na lang para insert, A for append. So I. Ayun, i-paste natin yung kinapi nating instruction. Ayan. Yun, nakapin na natin. So ngayon kasi since Python ito, lagyan natin ng multi-line comment para hindi siya mabasa sa pag-run natin ng command. Comment lang natin yan. So next, for example, nirun na natin tong code na to, alam na natin na tama. Copy rin natin to, paste natin dito, yan. Tapos exit colon w q, pwede exclamation point. So nakaka-create na tayo ng file. So i-ls natin tong directory na to. Yan, nandiyan na siya. And then para ma-view natin yung laman, ayan, yung ginawa natin. So kung gusto nyong matuto ng Vim, which is napaka-importante sa mga sysad or sa IT, ito ang gagawin natin. Search ko lang Vim cheat sheet. Daming available dito. Yan, mga printable pa nga yung iba. Ito maganda rin to. Ayan, ito yung mga commands nila. Hanapin mo dyan, explore mo kung paano ginagamit ang VI. Ito, pwede rin. Ang dami yan, guide, search mo lang. Next, so meron na tayong notes na create. Ano nang next na gagawin natin? I-push na natin yung
ating ginawang changes. So paano natin gagawin yon? Pwede tayong mag-create ng mag-search ng git commands. Dami yan. Commit, checkout, branch. Yan o, dami. So, kaya na bala mag-explore. Ang gagawin ko is git status muna ako. Ito. Yan, dami namang reference dyan. So, sa git status natin, may mga information na nakalagay. Git branch is up to date. Pero mayroon tayong untracked files. Ito down dito. So, ang gagawin natin is git add. Nakalagay na. Git add natin. Yung file na ginawa natin. So, git add. Ano yung file na ginawa natin? xc.4.py. So, pwede yan. Pero kung madami kayong file na ginawa and nasa isang directory or pwede na yung gawin na ganyan. Basta under ng directory na yon, masasama na lahat yan. So, since isa lang ginawa nating file, ito, yung file name lang ilalagay natin. So, git add natin. So, nag-git add tayo. Ano nang next? Git status ulit tayo. Sabi dito, changes to be committed. So, ibig sabihin ng na-add natin siya sa stage. Yung ating file, nasa stage na siya. So, pwede na siyang i-commit ngayon. So, i-commit natin. Ano yung command ng commit? Dito. Git commit, ayan. So, bahala na rin kayo mag-explore. Git commit. Lagyan natin ng message -m added xc4.py. Yan. Yan yung commit natin. Commit message. Ito. Yun. So, hindi natin alam kung anong nangyayari ulit. Git status ulit tayo. So, pagkatapos natin mag-git status, tinuturo na sa atin kung ano next na gagawin. Git push na daw. Alright, i-git push na daw natin yung ating changes. Git, since na after na commit, i-git push na. Push. Yun, ang hihingi ng passphrase. Yun. Pag nakakita kayo ng ganitong message, meaning you successfully push our changes. So, ang next natin na gagawin, check natin yung GitHub kung nandun yung ating pinush. Alright. Saan na ba yung GitHub ko? GitHub. So, punta tayo sa repository natin. And then, andito yung ginawa natin kanina na course or track, yung Python Dev, tapos yung course is Introduction to Python. So, sa loob nun, meron tayong ginawang file na Python. Yan. Nandito na siya. So, kung kailan nyo gusto, sabihin natin mga after 3 years, gusto nyo ulit matutunan kung paano mag-divide, paano mag-add sa Python, paano mag-print, nandito nyo mahanap yon. So, inyo tong GitHub na to, may passphrase naman, may password naman, so hindi ma-access ng iba yan kung hindi nyo pagkakalat yung credentials nyan. So, nandito lang yung notes nyo. Ngayon, dito sa ating command line, sabihin natin gusto natin i-run tong ating Python script. So, i-make sure muna natin na meron tayong Python by using the command python 3-version. Dash pala. Ayun. So, meron daw tayong Python 3.10.12. So, try natin i-run yung ating command. Ayun. Naran natin.
ito yung result ng addition and division. So na 17 to, right? So yun lang ang ating taking notes. Ayun na bahala mag-add ulit. Kunyari gusto nyo ulit mag-add ng ano, VI, nasa number ano na kayo, nag-aral ulit kayo, natapos nyo na to, sinubmit nyo, next nasa ano ulit tayo, exercise 5. So ito naman multiplication, i-run ulit natin yun. So na gusto nyo matandaan to, copy ulit natin to. VIX5.python, comment muna natin ay tapos lagyan natin ang comment. Yan, ito instructions, and then i-copy natin yung commands, paste lang natin, tapos save natin. Ayan, so dalawa na yung file natin. Ulitin lang ulit natin yung ginawa natin kanina. Ano ulit yun? Git add, so pwede ko nang gamitin yung dot, tapos git commit -m message added xc5.py. yun, tapos since na-commit na natin, pwede na natin i-push hingi ulit ng passphrase. Yun, na-push na. So hanapin natin ngayon. Ayun, nandito na siya. Good boy. Wow, good boy. Alright, and that's it. Pwede nyo itong i-access anytime na gustuhin nyo. Hanapin nyo lang, punta kayo sa GitHub nyo, tapos data camp na repository, puntahan nyo yung folder. Yun, nandito. So kahit kalimutan nyo na yung ginawa nyo dito, meron pa kayong babalikan sa next years. So ayan, nandito lang siya. May sarili na kayong documentation, right? Bye bye, yun lang.